Hello, what's up mga ka-oink-oink? It's me again. Welcome back again sa aming YouTube channel. Hello mga ka-oink-oink. Andito na naman kami. So, late na yung first harvest namin ngayon. Ang oras ng harvest namin ngayon mga ka-oink-oink is alauna na ng hapon. Ayan. Kasi sobrang busy dahil nag-day off ang aking kasama sa bahay. So, walang choice kundi tayo mga ka-oink-oink. Ang dami ko pang ginagawa. Gabi na larlar na ako. So, for today's vlog, ay i-explain ko sa inyo mga ka-oink-oink kung bakit naisipan namin ang ready-to-lay chicken. Okay? So, ano lang to mga ka-oink-oink, hindi to planado, no? Hindi, parang, ano lang to, ano lang siya mga ka-oink-oink, kumbaga, meron lang ano sa amin na maganda daw mag RTL. So, halika kayo mo kung koink. So, bago ko i-explain ay mag-harvest muna tayo ng eggs kasi kailangan na nating harvestin ang mga eggs. So, ayan mga koink-koink, ang mga eggs. Alagang tunay, poultry at piggery, Terzaghi Farm. Let's go! Sa Terzaghi Farm, alagay maayos, mga baboy at itlog, kalidad ang handog sa bawat araw. Sipag ang puhunan para sa mamimili, serbisyong maaasahan. Mga baboy na inaalagaan ng mabuti, mga itlog na sariwa-sariwa para sa inyong hapagkainan. Kung kailangan mo ng baboy o itlog, Terzaghi Farm, tara na at bumili. Baboy, itlog, poultry, piggery, Terzaghi Farm, tara na, bili na, let's go! Terzaghi Farm, tara na, bumili na. Mga baboy at itlog sariwa at masarap, Terzaghi Farm, para sa bawat pamilya. Poultry at piggery, alagang may malasakit, Terzaghi Farm, siguradong sulit. My goodness. Sa bawat alaga, Ay, matamakan. sipag My ang God. puhunan. So, dito na namin nilalagay sa egg tray mga ka-oink-oink. So, sa mga nagbalak pa lang na maggawa ng ready to mag-business ng ready to lay chicken, kailangan mga ka-oink-oink ay muna kayo. Anuhin nyo muna kung maganda ba ang market, kung malapit lang ba. Tapos wag nyo muna mga ka-oink-oink damihan kasi ano pa lang kayo nun, beginners pa lang kayo. So, mas maganda yung marami muna kayong matutunan, tsaka na kayo magparami. Yun yung advice ko sa mga magsisimula pa lang. Okay? Ito na siya. Ayan na yung mga eggs. Iyoto ka abadudoy. Iyoto ka abadudoy. Meron na kaming na. O sige ngayon mga ka-oink-oink, no? Alam niyo mga ka-oink-oink, ikukwento ko sa inyo kung bakit naging naging ready to lay chicken na, no, yung business namin, no, ngayon. So, ang umpisa lang kasi niyan mga ka-oink-oink, may nag-post sa amin sa Siargao Business Classified kasi taga Siargao man kami. So, may nag-post mga ka-oink-oink na nagbinta siya ng yung paanakan ba ng mga baboy. Tapos ngayon nakita ko na nag-post na for sale daw yung mga crate ba. Dalawang crate yun. Tapos sabi ko kay Randy, paano kaya kung bibilhin natin kasi mura lang niya bininta yun mga koing-koing. Kay doon kasi sa General Luna, na kasi doon marami ng mga bahay doon, kaya hindi na siya pwedeng mag-alaga ng baboy kasi mabaho na daw. So naisipan niyang ibinta na lang yung kanyang paanakan. Nang pag namin mga koing-koing, kinausap namin yung may-ari, tapos na nagkasundo na kami na babayaran namin, na din kukunin namin. Nung sinama niya kami doon sa
sa kulungan ng baboy niya, may nakita kami mga ka-oink-oink na ano, ganito, yung ready to eat chicken. Nag ready to eat chicken pala siya. Tapos sabi ko sa kanya, sabi namin sa kanya, na, sabi ni Randy na, may ready to eat chicken ka pala. Tapos, sabi niya, oo, boss, meron. Ganon. Tapos, nung naano si Randy, nung na-amaze si Randy, kasi nga, ang dami talagang itlog mga ka-oink-oink, na-amaze siya. So, doon lang kami ni Jack sa sasakyan. Sabi niya, tara, sama ka sa akin dahil meron doon ipapakita ko sa iyo yung meron siyang mga fresh egg. Maganda daw 'yun. So, sabi ko, ay wag ayaw ko na ng manok kasi nga nung nung nag-broiler, sobrang ang daming langaw. Kaya sabi ko, ay ayaw ko na mag-broiler. Ayaw ko na ng manok kasi malangaw nga. So, in-explain sa akin ni Charles na siya na hindi daw ang ready to lay malangaw. Kasi based naman din kasi sa nakikita ko dun sa farm niya. Nakikita ko, wala nga siyang langaw. So, sabi niya, iba kasi yung formula ng kanilang feeds. Kaya, walang langaw, hindi talaga malangaw. So kung meron ng langaw pero hindi talaga kagaya sa broiler na grabe, oy, kadaghan gyud langaw sa broiler. So ngayon, sabi ko, hala, ang ganda no. So sayang yung yung building dito nga sa Itikan kung hindi namin tulalagyan kasi wala namang walang gamit ba. So sayang yung building kung hindi namin kung ano yung naisipan namin na i-business na. So, ngayon mga ka-oink-oink, kinuntak namin yung kasi tinuro sa amin kung saan kami bibili, ganon. So, kinuntak namin. Kaya ito yun siya mga ka-oink-oink. Kung hindi dahil sa binili naming crate, hindi din namin mga ka-oink-oink. Hindi din namin ma-pursue ang ready to lay na chicken na business kung hindi namin nakikita dun pero na siya mga ka-oink-oink. Yun na yung sabi ko, bakit why not kung hindi tayo mag ready to lay, pero hindi pa talaga kami na push nun. So nung nakita namin doon sa kay Charles na okay pala ready to lay business. So kasi sabi nga daw araw-araw ka daw kumikita. Tapos, yung itlog kasi, mga ka-oink-oink, hindi mo na kailangan pa ng maraming gastos. Ang mo lang, vitamins at saka pagkain lang. Tsaka tagal masira, abuti ng 1 buwan, ganyan. Tapos, halos lahat ng tao kumakain ng itlog. Yun siya mga ka-oink-oink. Kaya yun yung iniisip namin. Sabi namin, ay why not mo, ganun. So ayun, nagpunta kami, tapos nag-start kami doon sa first building. Ayun na nga mga ka-oink-oink, ang galing lang dahil hindi ko nga akalain na umabot na siya ng ganito na siya kadami ngayon. So hindi basta-basta mga ka-oink-oink yung sa presyo pa lang nito isang manok 550. So ilan lahat to sila mga ka-oink-oink, 500 plus 360. So namatayan kami mga ka-oink-oink yung bago pa lang dito dahil sa daga. So hindi basta-basta yun mga ka-oink-oink, no? Masakit sa bulsa, no? Kailangan talaga ng maraming puhunan pag mag-alaga ka ng ready to lay chicken. So maganda nga lang siya kasi hindi siya kagaya sa baboy. Yung baboy sa baboy 40 days pa magbuntis pa ang baboy, as manganak pa, tas magwalay pa. So talaga, ito mga ka-oink-oink, pagkabili mo 1 month lang ng itlog na, so hindi ka na mamroblema sa kanilang pagkain. So halos mangitlog na sila lahat basta nasa tamang pag-aalaga, ay talagang kumikita ka talaga mga ka-oink-oink pagdating sa ready to lay chicken.
Kagaya nito, sa daming bumibili nito, mga estudyante, sa mga palengke, sa beach shop, lahat ng mga kailangan parang halos mga ano gamit talaga ang eggs, kaya mabita talaga yung eggs. So, ayun na mga koink-oink, ay sana ay panoorin nyo ang mga vlogs ko mga koink-oink dahil nagbabalik na ako. Ayan na yung aming harvest. Para sa mamimili, serbisyong maaasahan. Mga baboy na inaalagaan ng mabuti, mga itlog na sariwa-sariwa para sa inyong So, hapagkainan. sampung tray na. Kailangan mo ng Meron pa baboy dito. o itlog. At ayan na ang na-harvest namin. 14 tray. Baboy, itlog, Ayun. poultry, Ito pa, mga bigeri, poultry. Terzagi Walang Farm. Tara na, harvest tara na. na, bili na. So, 14 tray. Pero kalanda. Terzagi Farm. Ibabaw na. Tara na, bumili na. 14 Mga baboy, trays itlog and sariwa at merong masarap. 7 pieces. Terzagi Farm. Para sa So, ayan na siya mga bawat ka-oink-oink pamilya, ang harvest poultry namin. at At bigeri, ngayon ay alagang may titignan ko na malasakit. naman. Terzagi Okay, so, Farm, I siguradong hope na sulit nag-enjoy kayo at sa bawat um, alaga. maraming salamat mga ka-oink-oink sa mga nanonood Sa at bawat nag-aabang produkto, sa mga vlog ko. kalidad ang Sana